Nag-update nga pala ang isang popular na voting website na ranker ng kanilang top welterweights of all time. Isa ang ranker sa pinakasikat na website sa Amerika na nagpapasurvey ng opinyon at boto sa mundo ng sports at marami pang iba. Sila nga daw ang may pinakamalaking koleksyon ng opinyon sa internet. At dito si Kalbo nagagalit at ang mga eksperto kanyang nilalait. Naglabas sila kailan lang kung sino nga ba ang pinakamabangis sa suntukan sa 147 na timbang. Ito ay binutohan at hindi gawa-gawa lang. Ito ay pinagbotohan ng mga eksperto at ng mga tao. Kaya hindi makakalusot ang lutuan dito. At bago natin simulan, intro muna tayo. Unahin natin ang nasa top 10 na si Felix Trinidad. Bata pa ako noon, isa si Felix Trinidad sa pinakapaborito kong boxer dahil sa kanyang knockout power. September 18, 1999 at siya lang naman nagbigay ng unang talo kay Oscar De La Hoya. Sa panahon na to, pareho silang undefeated ni De La Hoya at matapang humarap, hindi katulad ngayon. Si Trinidad may record na 35 wins, 30 KOs. Ang 8 KOs ay sa round 1 lang ang kalaban. Ang 27 KOs ay 5 rounds pababa lang ang kalaban. Undefeated sa bigat na welterweight at nang umakyat siya sa middleweight, dito na nakatikim ng una niyang talo nang nakaharap niya si Bernard Hopkins na isa rin kalbo. At nagretiro sa record na 42 wins, 3 losses, and 35 KOs. Punta tayo sa top 9 na si Oscar De La Hoya. Ang hindi ko malilimutan sa kanya, 1992 naging Olympic gold medalist at sa kanyang pambihirang bilis, sigurado ang kalaban lugi dahil si Oscar maganda umatake. Dagdag na natin, siya ay pogi at talented at mayaman pa na lalaki. Seryoso na naman tayo. Si Oscar De La Hoya, nagkaroon lang naman 31 fights, 31 wins lang naman, 25 KOs. At sa 25 KOs, 22 dito ay hanggang 5 rounds lang ang kalaban, 5 rounds pababa. At nagretiro sa 39 wins, 30 KOs at 6 na talo. At sa 6 na talo ni Oscar De La Hoya, 2 dito ay knockout siya. At ang dalawang boksengerong yon ay si Bernard Hopkins at Manny Pacquiao. Top 8, si Julio Cesar Chavez Sr. Nagtala ng record na 89 wins, 0 loss, 1 draw, and 77 KOs. Tinalo lahat ang mga challenger. Ang unang nakapagtala ng draw sa kanya ay si Pernell Whitaker. Panalo dapat si Whitaker dito pero nagresulta ng draw at isa itong kontrobersyal. At ang unang boksengerong nakapagtikim kay Chavez ng talo ay si Frankie Randall. Top 7 ay si Pernell Whitaker na may record na 32 wins, 1 loss, and 15 KOs. 1994, naging Olympic gold medalist and 5-time world champion sa 3 dibisyon: lightweight, super lightweight, and welterweight. Siya dapat ang unang boksengerong tumalo kay Julio Cesar Chavez. Pero nauwi sa kontrobersyal na draw ang desisyon ng mga judges. Nagretiro sa record na 40 wins, 17 knockouts, and only 4 defeats. Ang kilalang tumalo sa kanya ay si Oscar De La Hoya at Felix Trinidad. Namatay sa edad na 55. Top 6 ay si Henry Armstrong. Ito, magandang example ito sa kahit anong larangan ng sports dahil si Henry Armstrong, masasabi nyo talaga na hindi siya mahilig sa boxing. Sa pinakaunang 5 laban niya, nagtala ng record na 1 win, 4 losses. Pero iba si Henry Armstrong dahil sa una niyang pagkatalo, siya ang boksengerong bumangon at lumaban ulit para manalo. Nagretiro sa record na 152 wins, 101 KOs, and 22 defeats. Top 5,
si Thomas Hearns. Siya ay American professional boxer. Nagsimula 1977 hanggang 2006. Nickname niya Motor City Cobra at kilala sa alias na The Hitman. Become the first boxer in history to win world titles in 5 weight divisions: welterweight, light middleweight, middleweight, super middleweight, and light heavyweight. Isa sa pinakamatangkad na fighter sa welterweight noon, may height na 6'1", mayroon din 71% knockout percentage. Si Thomas Hearns may record na 32 wins, 30 KOs, isa sa pinakamatapang na undefeated na hindi namimili ng kalaban at nakatikim ng unang talo sa kalahi niyang Amerikano na si Sugar Ray Leonard at nagretiro sa record na 61 wins, 48 KOs, and 5 losses. Top 4, si Roberto Duran Samaniego. Nagkaroon ng World Championships in 4 weight classes: lightweight, welterweight, light middleweight, and middleweight. Pati na rin nagahari sa undisputed and lineal lightweight champion and the lineal welterweight champion. Si Roberto Duran ay kilalang isang technical brawler and pressure fighter at pinangalanan Mano de Piedra, Hand of Stone, dahil sa kanyang kahangahangang punching power and excellent defense. Siya lang ang nagpatikim ng unang talo ni Sugar Ray Leonard noong June 20, 1980 at nagretiro sa record na 103 wins, 70 KOs, and 16 losses. Top 3, Sugar Ray Leonard. Madalas na itinuring one of the greatest boxers of all time. Nagsimula 1977 hanggang 1997, winning world titles in 5 weight divisions, the lineal championship in 3 weight divisions, pati na rin ang undisputed welterweight title. Si Leonard ay kasama lang naman sa top 4 na pinakamagaling na fighters noon. At lahat ay nakipaglaban sa bawat isa na walang kinakatakutan sa buong 1980s. At inubos ni Leonard ang tatlong mabibigat na pangalan noon na si Roberto Duran, Thomas Hearns, and Marvin Hagler. Nanalo ng world title in 5 weight division: welterweight, super welterweight, middleweight, super middleweight, at light heavyweight. Nagretiro sa record na 36 wins, 25 knockouts at 3 talo. Top 2, Manny Pacquiao. He is regarded as one of the greatest professional boxers of all time. Nanalo ng world title fights in 8 weight division: flyweight, bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight, light welterweight, welterweight, super welterweight. Top 1, Sugar Ray Robinson. Wala pa itong talo sa welterweight division at nakatikim lang ng talo ng umakyat sa middleweight laban kay Jake LaMotta at naging International Boxing Hall of Fame in 1990. Malawak siyang itinuring na greatest boxer of all time. In 2002, Robinson ay naging rank number 1 on the Ring Magazine's list. Nagretiro sa record na 174 wins, 109 KOs, 6 draws, and 19 losses. Sa 19 na talo niya, isang beses lamang ito na knockout sa pagkatalo. Matibay ang panga. Teka, nasaan si Kalbo? Top 13 pala si Negro. Kaya pala galit na galit sa mga eksperto dahil tinalo siya sa walang lutuan na rankings dito. Sayang ng record ni Kalbo, 50-0, pero hindi bilib ang mga eksperto. Pinakamasakit dito, hindi na-appreciate ng mga tao sa buong mundo. Para sa inyo mga ka-Skiboys, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned.